A day in our life as a simple family living here in Canada. Noong in-upload ko nga yung kwento ng Canada namin kung paano kami nakarating dito, ang dami kong na-receive na comments sa iba't ibang mga tanong. At ang pinakamadami kong nabasa doon ay kung PR na daw ba kami dito at magkwento naman ako regarding sa PR namin. Kaya habang nagluluto ako ng merienda namin ay ikukwento ko na nga. May 29, 2023 nung nakaalis yung asawa ko sa Pilipinas at October 2023 naman nung sumunod kami ng anak ko dito. Turning 5 months pa lang ang asawa ko noon nung sumunod kami dito sa kanya sa Canada at hindi pa nga siya PR noon. Ang ginamit kong pathway noon para makasunod sa kanya dito ay ang spousal visa. Malakas nga ang loob ko noon na sumunod agad sa kanya dito dahil alam ko na ma-PPR talaga siya. Ang hired position niya ay material handler at ang kategory dito noon ay skilled worker at nakapasok nga sa LMIA. At ang nakapagpa-PR sa kanya ay yung tinatawag na SNIP or Saskatchewan Immigrant Nominee Program. At lahat ng nag-asikaso noon ay ang company niya. Ang validity ng work permit niya noon ay 1 year lang kaya pagkatapos ng 1 year ay kailangan niya ng maging PR. Kaya nung matapos siya sa probationary period niya, sinabihan na sila ng agency nila dito sa Canada na aayusin na yung mga PR nila at kailangan nga magpasa ng mga requirements at kailangan bayaran yung PR fee. Since kami ang ma-PPR, syempre kailangan kami ang magbabayad ng PR fee at hindi na nga iyon sagot ng company. Kinailangan namin mangutang ng pambayad ng PR fee namin noong mga panahon na yon dahil wala pang ipon yung asawa ko at sumunod pa nga kami agad ng anak ko dito. Gumastos kami sa mga papeles na pinang-asikaso namin at pinakamalaki nga yung plane ticket na inutang lang din namin. Kaya yung pagdating namin dito sa Canada ay hindi madali agad at nag-back to zero talaga kami. Hindi ko na alam kung magkano yung exact amount na binayaran namin sa PR fee pero ang natatandaan ko ay almost $3,000 siya. At sa aming tatlo na nga yun, inutang namin dito yon sa Canada at pinaterms namin ng 6 months. At syempre dahil utang yon may interest siya monthly. At dahil sa sipag at tiyaga ng asawa ko sa pagtatrabaho, sa awa ng Diyos hindi umabot ng 6 months ay nabayaran namin yon. Ang lahat ng nag-process ng PR namin ay ang agency niya dito sa Canada. Ang tanging ginawa lang namin ay nagbayad at nag-submit ng mga documents na kailangan. 6 months mahigit na siya noon sa trabaho niya nung naipasa yung PR documents niya. At ang sabi sa amin ay maghintay na lang kami ng result. 100 nga sila na hired noon from Philippines at lahat yon kung makakalagpas sa probationary period ay magiging PR. Nag-aalala na nga kami noon dahil yung iba niya mga kasamahan ay na-PR na at kami nga ay hindi pa. Malapit na kasi siya noon mag 1 year at hindi pa nga lumalabas yung result pero ang sabi sa amin ay okay lang daw yon, ang importante ay nakapasa na yung papel. Gumugulong naman na daw yung proseso at maghihintay na lang talaga kami ng result. May 2023 nung dumating siya dito sa Canada at naging permanent resident kami ay June 2024 kaya saktong 1 year lang yung work permit niya at hindi na ni-renew dahil nga permanent resident na kami. Sobrang saya namin noon at walang hanggang pasasalamat kay Lord dahil nga lahat ng dasal namin ay sinagot niya. Mula umpisa hanggang sa naging permanent resident kami ay hindi naging madali pero lahat ng iyon ay masasabi ko na worth it. At ngayon nga ay 3 years na kami dito sa Canada na pinatibay ng pagsubok at panahon at pinapatatag ng karanasan araw-araw na kahit anong problema ang ibato sa amin ay laging piliin na lumaban ng patas. Laging magdasal at magtiwala sa plano ni Lord dahil siya ang tunay na nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa atin. Minsan dumarating pa rin ako sa point na hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na talaga kami sa Canada. At aaminin ko sa inyo na minsan nagrereklamo pa rin ako sa buhay dala ng pagod at emosyon at idagdag mo pa ang pressure minsan. Pero at the end of the day, nare-realize ko naman at mas nangingibabaw pa rin sa akin ang pagiging thankful at grateful ko kay Lord. And that's it muna po for today's mini vlog. Follow me for more. Thank you for watching.